Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag ng subscriber ng mga friend. Magbigay ko tayo reaction dito. Kay Amy Duterte. Amy Duterte suspects Senator may drop Duterte's impeachment. Sabi. Pakinggan natin Senator Amy Marcos suspects that even admin-allied senators no longer want an impeachment trial, but one framer of the Constitution insists a trial must happen. Here is a report. Senator Amy Marcos drops a bold suspicion. Even admin-allied senators, she says, want the impeachment trial against Vice President Sara Duterte scrapped. According to her, they may be fearing the shame of a possible defeat. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na baka Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay Magpatingin ka sa doktor, Amy Duterte. Mukhang masama ang iyong pakiramdam, ha? Kailangan mong magpa-check up, no? Tuloy mo nga yung pakiramdam mo. may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag Talagang matindi. Mukhang inaapoy ka ng lagnat, nananaginip ka ng gising, ha? nagkaroon ng paglilitis at matalo. The Senate has already delayed the presentation of the impeachment. Putik yan. Patok ka na, Duterte. Sara, na ikaw ay ma-acquit ayon dito kay Amy Duterte. Patok na. Now, itong impeachment nito, matatalo ho ang conviction. Ma-acquit ayon kay Bobby. Tuloy mo. Impeachment articles, originally set for June 2, now moved to June 11. A draft resolution to dismiss the case has also been making the rounds, initially led by Senator Bato de la Rosa. But Senator Marcos says several versions are now circulating, as some senators coordinate to find a legally sound exit plan. Still, she says Duterte herself never asked her to stop the process. Abogado yun, hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako Hindi nga, ako nga inaawat magdahan-dahan ka, mag-judge ka dyan. Ang sabi lang niya, ano man ang mangyari, tanggap ko na. Returning Senator Ping Lacson confirms he too received a copy of the draft resolution even before officially assuming office. But can the Senate legally dismiss the case without a trial? Hindi nga sila nag-aamta sa impeachment court. So wala silang personalidad, wala silang authority na mag-dismiss ng isang impeachment complaint. Kasi ang pwede na umakto sa impeachment complaint na na-transmit, properly transmitted ng House, the Senate, para mag-constitute sila ito ang impeachment court, yung court mismo. For his part, Senator J.V. Ejercito takes a firm stand. The impeachment process must proceed. I'm in favor of pushing through with the impeachment because sabi ko nga, duty-bound kami. Hindi maibig sabihin for conviction na ako. Diba? And that will give the accused also the chance to clear his or her name. Meantime, constitutional framer attorney Christian Monsod warns the Senate cannot legally skip the trial. Maybe it's a delaying tactic because they think that the 20th Congress cannot proceed anymore. In other words, that the impeachment case dies with the 19th Congress. They are wrong. They are wrong. The case must be finished, the trial must be conducted. And for attorney Michael Yosinko of the Ateneo Policy Center, the delays only reveal what he calls a failure in Senate leadership. Tayo mga mamamayan, we can exact accountability, kung gusto natin, given what the senators are doing now. Or they can just, remember what happened and then vote accordingly in 2028. Alam niyo mga friend, talagang garapal na ito. Oo. Talagang pilit nilang pinangingibabaw yung magnanakaw. Ito si Senator Trillanes, pakinggan natin. Matagal pa naman, no?
Basta yung si Amy Marcos mukhang dapat magpatingin, no? Dahil sabi nga pakiramdam daw niya ay mukhang yun nga, sa pakiramdam niya matatalo raw yung conviction, ma-acquit yung kanyang ewan ko kaibigan, oo. Kanyang matalik na kaibigan, mananalo daw sa lamang sila sa boto. Naniniwala ako doon. Pero, kagaya na sabi, walang problema, Amy. Maski mag-acquit kayo, maski lahat kayo senador, mag-acquit kayo, wala nang problema eh. Acquitin nyo si Sara Duterte. Pero, hindi naman lahat kayo. Nandiyan si Senator Risa Ontiveros, Coco Pimentel. Siyempre, may utak naman yan. Hindi naman yan mga nahihibang para pumanig sa mali, no? O, di ba? Yun lang yung mga friend. Tsaka ito, ayon nga kay Senator Trillanes, talagang mabubulat-lat ng mabubulat-lat. Lahat, no? Magano natin siya. Maaga pa naman. I'm Pinky Webb. Tonight, we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Meron ho ito 23 hours ago, meron ho 154,000 views. Oh. Cites the importance of pushing through with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte to put an end to her political career. He says it will provide opportunity to expose all the supposed crimes and flaws of the Vice President. He asserts Duterte is unfit to hold any public office. Let's get on point with former Senator Antonio Trillanes. Senator, good to see you again. Welcome to the show. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening, Ms. Pinky. All right. First, your reaction dito po sa draft resolution that was circulating among senators declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, alam ng mga gumawa niyan na unconstitutional yan at ito ay dereliction of duty, ika nga sa military. At but they're pushing it. Bakit tinutulak ito ng mga Cheese Whiz has Kelsey. Duterte senators? Kasi natatakot sila na pagka nasimulan ang impeachment trial ni Sara, makikita yung mga iba't ibang krimen ni Sara Duterte. All right. Did you see it coming though that may magpapaikot na ganitong draft resolution? Tukayo ko to Sa ni Trillanes sa ni din ho tayo, di ba? Prior to supposedly the June 11 reading of or the presentation of articles of impeachment and the oath-taking of the senator judges? Hindi natin nakita yan nung simula kasi supposed to be ministerial ang role ng pagbubukas ng impeachment trial kasi maliwanag yung sa Constitution, hindi mo kailangan ng malalimang interpretasyon dyan. Pero binabaluktot ang interpretasyon precisely merong agendang pigilan ang impeachment trial. But if you actually, Senator, look at the numbers and even during the midterm elections, the results of the midterm elections, it didn't really favor the administration. In fact, it favored the opposition or the Duterte bloc, as they call themselves. So bakit po sila matatakot when it seems, doon po sa mga nagbibilang, they have the numbers? Yes. Alam nyo kung kumpiyansa talaga sila dyan sa numbers na yan. Yan. Precisely, pwede naman kayong mag-acquit sa dulo. Kaso, as what we have seen nung impeachment ni former Chief Justice Renato Corona, and I was there, nung pinupulsuhan ng mga analyst yung leaning conviction or leaning acquittal, lamang yung leaning acquittal. No? I think ang bilang nun, 10 yung leaning conviction, 13 yung leaning acquittal. Pero because of the evidence, nung na-present na yung ebidensya during the trial, kinalaunan, 20 yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit. Ganon din ang mangyayari dito. Ang bilangan kasi... Teka, Senador. Tukayo,
huwag kang sumakasiguro. Ha? Magbibigay tayo reaction dito sa aking tukayo, Sunny Trillanes, ha? Huwag kang kakasiguro. Bakit ka mo? Iba si Corona. Ha? Iba yung Sara. Ha? Kayang, sa ngayon sa laki ng kwarta nito, itong Duterte nito, kung yun nga sa dahig, talagang gumagana pa rin yung kwarta di ba? Mantakin mo, ginagamit na nila yung batas nung nung bansa na yun, nung Netherlands, yun ang inaano nila na doon na sila lumalapit. Tuloy natin to kay Tokayo. Sa dulo, hindi sa una. Kaya we should not assume na hindi komo ang mga public pronouncements o iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Yung lahat ay magbabase primarily sa ebidensya. Then yung public opinion, pag nakumbinsi yung sambayan ng Pilipino na talagang guilty si Hindi pa ba sapat? Yung sambayan ng Pilipino, Senador Tokayo, yung sambayan Pilipino, talagang na sila, na sila na talagang itong si Sara Duterte magnanakaw, na talagang kailangan ito ma-impeach o ma-convict, no? Maliban na nga yung mga tanga na sigaw ng Duterte, no? Pero iba ho talaga yung Corona, iba yung Sara. Tignan nyo. Si Sara Duterte, it will be very difficult for the senators as representatives of the people na salungatin yon yung pulso ng bayan na yun. Do you think Ang problema dyan, Senador Trillanes, yan. Pulso ng bayan, matagal na sinalikwat ng mga senador yung pulso ng bayan na yan. Di ba? Tignan mo nangyari itong nakaraang eleksyon. Kung pulso ng bayan naniniwala. Paano nag-number 1 to si Bongo sa pagkasenador? Kung pulso ng bayan ang pag-uusapan na sinasabi mo, alam naman na Duterte yan. Maski yan si Marcoleta, yan si Amy Marcos, si Bato. Kung pulso ng bayan ang pag-uusapan, talo sana mga yan. Di ba mga boss? Iba na ngayon, Senador Tokayo, tuloy. think that in the course of the trial, that again, if we look at the numbers, it favors the vice president because you need 2/3 to convict. Ano po? Do you think that as the trial, if the trial will actually proceed, that there will be a change of mind among those who believe the vice president should be acquitted? Okay, i-categorize natin. Yung mga hardcore na Duterte Galing ni Pinky, no? senators, kahit na makita nila sa video na kung anong krimen ang ginagawa, hindi yan. No? Nakita natin yung viral video ni Pulong Duterte na nag-a-attempt sumaksak ng isang tao. It didn't affect the hardcore followers ni Pulong. Ganun. Yun nga ang mabigat, Senador. No? Ganon ang mabigat ngayon. Kung bakit ganyan ang tingin na nila dyan sa mga Duterte, Diyos na nila yan. Maski na sinasabi na nga na to si Digong gusto niya sa impyerno mapunta at ito si Sara Duterte magiging presidente ng impyerno, marami pa rin tanga na naniniwala sa kanila, Senador. Tuloy mo. Ganon din dito. Hindi na yan maapektuhan. So ilan ba sila? Ilan po yun? Yan. We're counting at least at most 5. Yan. Yung hardcore na Duterte na 5 daw yung hardcore na Duterte na maski na ipakain mo sa buhaya, sasabihin niyan acquitted si Sara. Wala nang wala sa sarili, hardcore na nga. Ibig sabihin talaga sobra ng pagkampi sa mga halimaw. Tuloy. na kahit the evidence is staring them in the face,
hindi sila Who are they, mag-isip. Senator? Yan, who are Well, they, I Senator? think kilala naman yan yung mga tao na yan. But if you want to enumerate, Sige. nandiyan dyan na si Aimee, Aimee. si Bongo, Bato, Bato. Robin, tsaka Robin, si Marcoleta. Oh, Yan yun. po yung sinasabi niyong 5. Ayan, yan yung solid. Then, pag titignan nyo, Yun yung solid, di ba sabi niya? Talagang yun ang solid na yun. Ama, tuloy natin kay Tukayo. merong 10 na pwedeng kumbaga leaning conviction or alam nila based on the information na nakita na beforehand, leaning conviction, ano? 10 So, may yan. 10. Oo. Then you have 9 na tinatawag nating sabihin na nating undecided or transactional votes na tinatawag natin. Transactional votes. Yun ang mabigat. Yung 9 na transactional vote. Yun ang sinasabi ni Tukayo. Yung 9 na transactional vote, pwedeng, yun nga, Cayetano, Villar, yan. Oo. Putik yung transactional vote na yan baka yan yung sinasabi ni Sara Duterte na pag ako it's gonna be bloodbath. Maraming sisigaw to si Sara Duterte kaya talagang inaawat ni baka si Tis Escudero isigaw pa kaya talagang takot sila doon sa bloodbath na sinasabi ni itong si Sara di ba mga friend? Imagine 9 yung transactional vote. Ang kailangan na lang ni Sara Duterte 4. 9, sabi ni Senator Trillanes, 9 yung transactional vote. 10 para sa kanya, yung sure ball na iko-convict si Sara Duterte. 5 yung sa kanya, yung 5 hardcore na siguradong i-acquit si Sara Duterte. Yung 9 transactional vote, yun ang sino. Di ba? Hindi niya sinabi. Pero yun nga, nandyan yung Villar, nandyan yung Cayetano, baka si Lito Lapid, alam nyo naman to si Sara Duterte. Ano ba naman sa kanya yung mga tag-100 milyon kayo dyan? Panalo na ako. Ano itapong ko sa inyo 4, yung 5, yung hardcore, yung 5, wala nang bayad yun, libre na Yung 4 na lang, ang pinag-uusapan ho rito 612 million. Tapon mo yung 412 million, di meron pa. Mga ganun ba kwenta? Baka. Tuloy. No? So, itong mga ito ay kumbaga, they can go either sway. way. Yes. So, just doing that, doing the math there, pwedeng umabot ng 19 yung conviction. If all the undecided actually go with Yes. conviction. So, Galing ni Pinky. If all the undecided goes for the conviction. Alam niyo sa totoo lang, dito sa na to, yung undecided na yon, lamang yun sa acquittal. Kasi napakatanga mo naman kung sa mga pa-oras na to, sa mga nakikita ninyo na galaw, kayo mga senador, magiging undecided pa kayo as of this moment. Alam niyo na dapat na talagang guilty si Sara Duterte. Pero nakalagay pa kayo sa undecided. Ano hinihintay nyo? Nilagay, gano'n na lang. I-acquit ka namin ng paano ba? Di ba? Mga gano'n Di ba? Numbers game nga ilan bang number ang gusto nyo? Ilang zero, di ba? Mga ganun yan Naku, Mariosip, mga boss. Kaya nga yung ibang mga senador, maski walang alam, siyaman Dahil pag lamang yata doon sa nagkaabutan na sobre, baka lang tuloy. so theoretically, you can get 19. So, ang nakikita niyo pong certainty dito, 10 versus 5. 10 for conviction, 5 for acquittal. Yung pong sigurado. Leaning, yung mga leaning, no? At ito yan, kasi ang hindi pwede kasing
isusuko mo na kaagad, di pa nagsisimula, pinupulsuhan mo pa lang based dun sa public pronouncement, suko ka na. Hindi ganun. That's not how it works. And again, I've seen that. Talagang kahit sa mga botohan nun, lamang na lamang yung mga pro-acquittal kay Chief Justice Corona. Pero nung lumabas yung mga bank accounts, tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, Ako, Tokayo, hindi ako confident. Gaya ng sinabi mo, siyam yung nag-iisip. 10 yung sigurado ka na nakukumbik si Sara. At 5 yung hardcore na sinasabi mo. Yung siyam ang delikado. Magkano? Ganun yan, Senador. At paulit-ulit, iba yung panahon ni Corona at iba itong si Sara Duterte. No? Tuloy. Pero yun nga, walang kwenta mga pre, sa totoo lang. Walang kwenta. Maski na manalo pa siya, ma-acquit siya, taong bayan na ang gagalaw. Ang sinasabi ni Senador Trillanes, pag nagkaroon ka ng trial, at natuloy yan, lalabas lahat ang baho ni Sara Duterte. At ang inaasahan ni Tokayo na, yung mga undecided, pupunta sa conviction, yung siyam na sinasabi niya. Ako, I doubt. No, I doubt. Villar, Cayetano, Estrada, I doubt. No? Dito Lapid, I doubt. No? Yun lang ho yan. Pero yun nga, paulit-ulit, walang problema yan. Dahil, kagaya ng nangyari sa panahon ni Erap, panalo si Erap, not to open the envelope. Simpleng kaso, close open lang. Puta, na-impeach yung tao. Pinalit si Pantakekoy. Okay na, dyan. Eto, grabe ito. Oo. Ang pinag-uusapan lang, yung envelope lang, open or not to open. Na-impeach yung napatalsik si Erap sa palasyo. Tsaka yung waiting payola. Pero pinakabigat nga, yung open yung envelope o hindi. Nanalo yung hindi magbubuksan yung envelope. Puta, yun lang pinag-usapan, napakasimple, no? Ito iba ang dami. 7 articles of impeachment, puta. May bribery, may plunder, may kung ano-anong kasong bibigat. Grave threat, tapos, ibang-iba, di ba? Kung tutuusin mo, sinasabi ni Senator Trillanes na siyam na nag-iisip, tagilid ho tayo dyan. Baka yung siyam na nag-iisip na yan, gaya na sinabi ito si Baba, mapunta pa sa acquittal. Wag naman sana. Pero hindi, kung sinasabi ni Senator Trillanes na yung siyam na nag-iisip, mapupunta sa conviction, hindi po ako naniniwala, Tokayo, Senador Trillanes. Hindi ako naniniwala na masosolid yung siyam na sinasabi mo na nag-iisip, na kumbaga sa undecided. Kasi napakagago mo, sa totoo lang, kung at this moment, undecided ka pa, na senador ka, sa nakikita mong senaryo, no? Na, baka yung Senate President, i-acquit pa yan Dahil, tignan niyo yung laro. Huwag niyo ako sinisisi, huwag niyo ako inaabora rito. Inutusan niyo kami, Kayo may kasalanan dyan, Kongreso, Pinatagal-tagal ninyo, tapos kami pipilitin ninyo mag-trial. Delikado, boy. Di ba, mga friend? Baka acquittal pa yun, yung Senate President. Baka. Bakit niya ayaw? Gaya nga na sinasabi ni Coco Pimentel, hindi naman bawal mag-acquit Dito nga lang, ayon sinasabi, nakataya, sinasabi nila,
na integridad ng mga senator, judges. Integridad. Hindi ka naman makakabili ng bigas kung sasabihin mo sa palengke na pwede bang ibayad ko sa inyo yung integridad? Ako yung taong may integridad? Ha? Kukuha na ako ng bigas? O kukuha ako ng karne? Ha? Utang na yan. Ewan ko. Pero yun nga. Tao. Juan de la Cruz. Gumalaw po tayo. At talagang ito gagarapalin ho ito ng Senado. Sa ngayon pa lang, nakita nyo naman. Ano ba? Yun nga forthwith, sinasabi, naging forthwith. Bukod doon, nag-set si Chis Escudero ng June 2. Nakapag-isip na naman siya ng dahilan. Ay, sa June 11 marami pa tayong gagawin dito diba? Ngayon, ang iniisip na nila, i-dismissin na yung kaso, kulang na ika sa oras. Ay, yan. Ha? Panginoon, Diyos na lang po ang nakakaalam niyan. Oo. Pero yun nga, nakatakot yung sinasabi ni Senator Trillanes. 10 ang alam niya na for conviction. 5 ang hardcore for acquittal. At merong 9 na undecided. Magkulab na po tayo. Isip-isip, mga friend. Ano sa palagay niyo, mga ka-warriors? Tama ba ang aking reaksyon kay Senator Trillanes? At si Amy, hindi malayo yung kanyang idinadaldal na yun nga, baka mapahiya kayo, may number kami. Ay, sabi ni Mrs. ko, si Cecil, salamat daw po sa mga bumati sa kanyang kaarawan. Ano, mga friend? Nahihiyain kasi. Sabi ko, tara, sa vlog. Magpasalamat ka. Hiya ako, sabi niya. Ikaw na lang pa, sabi niya. At pakisabi na rin sa kanila, sa mga nagmamalasakit doon sa sinampanyang kaso dito sa kanyang demonyong kapatid, salamat din daw. Prayers ninyo na sana itong kagalang-galang na judge nitong bahay na Itiagi, tumingin sa dokumento. At yun nga, wala hong pwedeng mangyari na wala hong magulang na si Raul na yung kanyang lahat ng kayamanan ay paamamana sa isang anak na walang asawa, walang anak, pinakamayaman pa, no? Librado Ludovico, shout out, blessed morning Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Hay nako Karox, hayop na Escudero yan, talagang only in the Philippines. PI ka, tamaan ka ng lintik pa Ngayon ita ulo. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po Karox, pinatatawad ko na po kayo bago ko pa lang po marinig ang content nyo. Sabi ko, patawarin niyo ako kung sakaling kayo sumakit ang ulo niyo sa vlog ko kahapon. Ikaw talaga, David. Salamat, pinatawad mo. Sumakit ba ulo mo, David? Kalat ni Baya, shout out. Mundo Cheng, shout out. Sabi niya, dapat hanggang hindi nahatulan ang isang nagkasala at lalo na ang isang nanunungkulan sa gobyerno ay dapat panagutin at hindi dinidismiss lang ng walang katuturan ng dahil lamang sa mga sabwatan ng mga pagnanakaw o lagayan. Maawa naman ang mga senador na nagpapasahod sa inyo na pinagpawisan ng mga mamayan na inyong pinakikinabangan at ipinalalamon ninyo sa mga pamilya ninyo. Mga PI kayo. At kung wala mang mangyayari sa usapin na yan, sa impeachment ni SARS, panahon na para isara na ang Senado na walang pakialam sa bayan. Ang ayon ako sa iyo dyan, pare mundo. David Alin Mendoza ulit. Karox,
Ang may kasalanan po ng lahat ng ito ay si Quezon Escudero. Nakasaad naman sa konstitusyon natin na aksyonan ng Senado kaagad forthwith ang impeachment case ni Inday Sayad. At yung paliwanag po ni Atty. Christian Monsod ay di ka na kailangan mag-abugago para maintindihan, napakalinaw po. Kahit ako na ordinaryong tao ay naiintindihan ko po. Hindi lang naman tayo mga friend eh. Maraming ordinaryong tao na may utak na naniniwala naman na talagang etong Senado nito dapat nako. Iilan lang talaga matino dyan kung tutuusin mo. Chipisa Bonao, shout out. Good evening po kuya at sa mga halo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Kapal ng mukha nyo para di nyo ituloy ang impeachment. Di na kayo naawa sa mga taong sobrang hirap na nila kailangan ituloy ang impeachment para may laban ang mamayan. Sino ba naman di mapapamura sa mga pinagagawa nyo? Diba? Mundo Cheng ulit to. Si Chavit at si Atong ang tumistigo laban kay Erap sa pagsisipsip kay Gloria Arroyo. Diyan yumaman si Chavit sa weteng. Si Atong sa isabong na may kinalaman sa 34 na sabungero na nawawala na isa sa kamalakas kay Digong. Gusto pa ni Atong pang international pa ang isabong na ugat ng kriminalidad. Ay nako. Yan pa yan eh. Dapat buksan ulit yung investigasyon niya kay Atong eh. Totoo lang. Rick Panoy, shoutout. Gandang gabi ka, Rox. Pag nangangampanya, puro para sa taong bayan. Ngayon, gustong manlinlang taong bayan. Ipinagkakait nila. Lalo na si Cheese. Ganun talaga eh. Na daming tang eh. Naniniwala dyan sa mga yan. Kipis na na ulit to. Grabe, napaka-abusado. Nakakagalit itong si Sarah Mau. Paano si Hart? Ayos lang ba kayo? Ayos lang ba sa'yo? Ang pinagagawa ni Keso mo, siguro ayos lang, ayos ka sa'yo kasi di nyo alam kung paano magutom at tumira sa ilalim ng tulay. Sinabi mo pa. Mundo ulit oh. Ano bang meron ha, Bongbong, sa inyo ni Sarah? Masyado yata siyang malakas sa iyo. Kaya pati bansa, napapahamak, nagtatanong lang ha, PBBM. Ngingitian ka lang niyan. Ay, nako. Rick Panoy, oh. Nagamit ni Gloria si Chavit. Oh, diba? David ulit, oh. Karox, sa akin palagay po, ay ang hawak na alas ni Sara Jing Potpot laban kay PBBM ay yung nangyaring dayaan noong 2022 presidential election. Sabi siguro ni Inday Sayad noon kay BBM, oras na ilaglag mo ako ay lalabas ang dayaan ng presidential election. Kaya kita nyo po, kahit ano pa ang sabihin at gawin ng mga Duterte kay BBM ay wala itong ginagawa dahil takot siya na matanggal din siya sa pwesto. Ilalabas ni Sayad ang ginawa nilang pandaraya sa eleksyon. Mukhang huli na yan. Parin David. Chupista Bonao ulit to. Mga ka-warriors, yan ang ipinagmamalaki natin. Di natin sila kagaya nilang buwang. Oo walang buwang dito eh. Rick Panoy, dapat taong bayan na lang ang huhusga kay Sara. Pwede ba? Pwede! Taong bayan naman ang husga kay Marcos, di ba? Kung di nga lang sinaitakas tong sila Marcos Sr. na to ng mga Amerikano, tapos ito eh. Napasok ng mga taong yung tunay na may-ari ng Malacanang, taong bayan po, naabutan sila doon, toda sila doon. Hindi ho ako kakain ng cheese Nabundong hininga lang po ako dahil parang kinakapos ako pag ganitong topic natin mga friend. Sumagot si Ted pwede yan. Igapo si Sara sa monumento ni Rizal habang hinuhusgahan. Sadista ka naman talaga, Ted. Yolanda Reyes, shout out. Tama ho kayo. David ulit. Karox, kuhang-kuha mo Karox, kuhang-kuha mo po ang gawin ni Keso. Pasinghot-singhot.
Oo naman, David. Virginia Tiongco, shout out. Good evening, Karox. Ibang klase nga ang mga senador ngayon. Ay, iba na talaga ngayon. Kaya nga yung sinasabi ni Tocayo Sani Trillanes. Iba noon. Yung si man, Justice Corona, iba. Oh. Mundo Cheng. Nakaibongbong ng lahat ang sisi sa mga ng mamamayan. Pag hindi niya nasupil ang mga mapagsamantalang mga Duterte at mga nakaupo sa gobyerno na mga senador na palamunin, kailan mo kami ipaglalaban sa mga hinayupak na mga ito? Ay nako, Mundo Cheng ulit to. Ibang-ibang hawak na ala si Sara kay Bongbong. Kaya tamimi itong si Bongbong. Kaya galit din si First Lady kay Sara. Bakit kaya? May laman yung tanong mo, Mundo Yan din ang tanong ko eh. Salap na to. Tunto ako, nalagay ako dito sa Okmed na to. Ang sasarap makipag-collab sa inyo eh. Yolanda Reyes ulit. Tama, wala ka ng boto dito sa Bulacan. Chis Escudero, wala na raw boboto sa'yo, Bulacan. Maski ba hindi siya boto eh. Dami pera, di ba? K54254 nak, shout out Tyrox. Nakakapu na ang nangyayari sa ating bansa. Ang mismong mga mambabatas sa sobrang talino ng mga yan, sila na mismo ang lumalabag. Basta sama-sama tayo, tay. Kung ano ang katotohanan, yun ang ating ipaglalaban. Enjoy, tay. Wala, yun talaga kay Chupista Bunao ulit to. A belated happy birthday po, Ate Cecil. At happy anniversary sa inyo ni Kuya Rox. Salamat, Chupista. Whiskey, shout out. Yep. People Power 2025 na. Init ang ulo ni Whiskey. Mamerto Jr. Salonga, shout out Good evening, Karox. Wala talaga mapapamura ka talaga sa mga tao na yan. Puro magnanakaw kasi kaya ipinagtatanggol nila pareho kasing dorobo, walang takot sa Diyos. Diyos? Di yata nila alam spelling ng Diyos. Baka alam nitong Diyos yung yung Diyos, yung pateng Diyos. Mamerto ulit to. Ang daming naghihirap. Sana ibinili ng dialysis center para sa pagpublikong hospital. Ang perang milyon-milyon na ninakaw. Wala atang naipatayo yung mga Duterte na yan. Meron, ikaw naman. Yung Kingdom. Tsaka yung auditorium yun, yung pinapagawa, 12 billion daw yata yun. Halaga no, pinakamalaking arena sa buong mundo. Hindi pa natatapos. Dahil inabutan ng indulto. At yung mga pogo. Danny Lopez, Si Escudero naman, ipa-impeach betrayal of public trust. Pwede. Si Ted, kahit bigtihin, pwede. Ang kapal. Ang tanong. Mamerto ulit Saka alam nilang hindi sila ang nanalo, ng daya lang. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Eman Escalonanak, shout out. Sabi ni Impong Basyang, Team Teateli po, bumabati po ng mingiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. As usual, Sir Rox, criminal na impeachment na naman ang punot dulo ng wala ng katapusang bangayan. Yun nga Pero, kung meron man pong dapat pong balatan ng buhay at ibitin po ng patiwarik sa mga malulupit pong ganap ngayon, wala pong iba kundi si Mr. Pogi na palaging pa-cute. Kilala ko yan. Sa kanya po lahat nakaturo ang daliri ng taong bayan. Bye, Sir Hikaw na nagpipiling tatang ager. Tumira ka na naman, Tia Deli. Bye, Sir Kulaoy. Huwag kang masyadong feeling entitled.
Harapin mo ang taong bayan sa ginagawa mong pangbabalahura sa konstitusyon. Kung ano man o sino man ang nasa likod ng desisyon mong bulok, Sir Kulaoy, huwag mo po kaming idamay, di kami madadala ng pakyut mong panis. Sayang ang pagkauragon mo, nakakahiya ka, matalinong pulpul at inutil at maihahambing mo sa may sayad na utak. Sinabi mo pa, Tia Deli, galit na naman. Kung di ka ba naman bugok na yawa ka, nagpiling matalino ka, sinapawan mo at in-overpower mo pati konstitusyon sino ka bang hangal ka, Aber? Hangal nga, andyan ka para maglingkod sa bayan, nabuisit ka, hindi ka nandyan para ikaw ang sundin at magmarunong pasabayan na hambog ka. Ikaw na makadali ng heart evangelista, di ba? Social. Okay ka na sana, tanggap ka na namin na piling pakyut ka kahit hindi. Kasi sa totoo lang, nakakasuka ka. You're such a disgrace to all Filipinos na may alam sa tunay na batas. Kung ako sa'yo, Kulaoy, ikaw umuwi ka na lang sa inyo. Sobra ka ng panis. Para ka na lang ngayong etyas na buwisit ka. May talaga ulo. Tia Deli, Nang dahil sa kabubuhan at katangahan mo, hindi naman siya bobo, nagbobobohan lang at nagtatanga-tangahan. Ang isang malupit na buhayang kriminal. Hayan at siya pang nag-PI piyesta at bumibelat sa ating lahat. Aber, sige nga, papaano pa ngayon aayusin ang sunog at basura na ikinalat mo na leche ka? Ewan ko. Nagkakagulo-gulo na ngayon. Mas maganda ikaw ang unang tiradurin dahil ikaw ang peste at nagtaksil sa bayan. Layas, Tipi, isa kang pesteng surot para sa mga bayan. Para sa bayan. Leche, kinam, makikita ulo ni Tia Deli, mga boss. Ganyan lang si Tia Deli, pero mabait yan. Ay, ako. David Estacio Jr., shoutout. Oo nga, parang may something si Cheese. Malamang cocaine nga yan. Ba't nga ganun, Cheese, Gumaganon-ganon siya, Napansin nyo? Makisi, shoutout. Good morning, Sir Rox. Nakakagigil na yung si Cheesy. Taong bayan na ang katapat niya. Nakakasakit talaga siya ng ulo. Ang hirap niyang umintindi. Mahirap bang intindihin talaga? 4 months nang naghintay ang taong bayan. The Senate shall proceed. The impeachment trial forthwith, agad-agad. Grabe naman. Alam mo, makisi ka, ha? Mahirap din yung ginagawa niya. Yung nagtatanga-tangahan, mahirap yan. Baka mahipang ka ng hangin, Cheese, ha? Ted ulit, sumagot, Parang kasabihan, mahirap gisingin ang natutulog na gising. Ayun, ang tamang, ang galing mo talaga, Ted, ha? Elizabeth Iscare, Good evening, Sir Rox. Pag pinagpilitan pa din ng mga senador na yan na huwag ituloy ang impeachment, lalo na yan si Cheese na yan, sisipain na yan ng taong bayan. Kitang-kita na di sila para sa bayan, kundi para sa mga Duterte. Mga walang kwentang senador, nakakagigil sila, Kaya dapat lang mag-people power na go, 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 taong bayan. Ayun nga. Noel Tenko, shout out. Karoke. Ayan na yung sinasabi ko na Cheese and BBM ay magkasabwat para magalit ang tao at kahit saan ka magpunta, sobrang galit ng tao at hindi malayong mag-people power. Mag-people power na pag hindi pa kumilos si Escudero. Sana nga, military takeover na, General Torre. Gusto ko pag nag-military takeover, General Torre, gusto ko yan. Noel Tenko. Mauulit ang istorya ni Erap. Masaya yan. Kaya ating abangan ang June 11. Nakakasabik makita kung paano mapahiya ang mga senador sa ayaw ma-impeach si Sara. Matitikman nila ang galit ng taong bayan. Totoo yan, Noel.
Elizabeth Iscaro ulit. Maliwanag naman na may lalabagin ng ating saligang batas ang mga pro-Duterte na yan. Lalo na ito si Cheese at Bato. Wow ha. Kakahiyang mga senador, mga pwe. Problema nga Elizabeth, wala naman silang hiya. Ano ka? Ha? Malu Santo, shout out ha. Kahit na anong paliwanag ng kahit matatalinong abogado, labas yan sa kabilang tenga ng mga buhaya na senador. Patay ka, tama ka dyan, Malu. Basta kung ano ang gusto nila, basta may pasobre o baka sinasamahan pa ng panakot ay mangyayari. Talagang hindi sila mapapayagang umabot sa trial. Mabubuking kung gaanong kalaking pera ang masisilip sa bank account ng mga mag-amang demonyo na kung sino ang mga kasangkot sa katiwalian. Ang people power ay dapat uling maganap since ang nalulustay ng walang silbing mga senador na yan ay pera ng bayan. Diba? Elizabeth Iscari ulit. Dagdag comment ko pa po dito kay BBM. Dapat kumilos na din siya at hayaan niya na matuloy ang impeachment at malaman na ng taong bayan kung totoong mga ibinibintang dito kay Sara. Kung ebidensya lang naman, kahit mangmang na tao, malalaman na ang pagnanakaw at pagbabanta sa buhay nila BBM. Ano pa ba ang dapat gawin ng mga senador? Ng mga senador na yan. Ay, nako. Gaantay nga sila ng lagay, ganun lang. I-acquit ka namin ng ganun-ganun lang. Siyam kami, ha? Hindi ba? Noel Tenco. Tama si Luke Espiritu na hindi acquittal ang inaasam ni Sara, kundi ang wag matuloy ang impeachment. Dahil pag natuloy ang mahuhubaran ng todo si Sara at makikita ang mga trilyones ng Duterte na galing sa drug lord pati si Bato, Bongo, baka masabit din. O, diba? At baka makita yung ibang tattoo ni Sara Duterte. Meron pa kayang ibang tattoo yan? Ang lalaki ng tattoo niyan eh. Nasa binti na nga eh. Hindi kaya tatandang tattoo ang buong katawan niyan. Ba't lumabas pa sa binti? Tedo, malaki pa rin ang aking pag-asa. Malaki pa rin aking pag-asa kung makukumbik si Sara sa mga paliwanag ngayon ng mga abogado, lalo na sa Torre Munsod, na isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution. Dapat daw ituloy ang conviction. Hilig si Sara at si Senado. Ang mga ginagawa daw ng delaying tactics nila Escudero ay hindi uubra sa konstitusyon natin. Kaya, convict Sara now. BBM, makisama ka. Ob-ob. Hingit ulo nito. Shout out Michelle Edwin Mike, my friend. Ha? Pastor Jun Lagon, shout out. Tataliano Jr., shout out. Nakatanggap na daw si Cheese ng 500 million Sir Roque, galing China. Patay tayo dyan. Baka fake news yan. Tataliano Jr. Ha? Ted ulit Natural na yan kay Escudero. Pag nagsisinungaling, pasinghot-singhot. Sana gumawa siya ng batas. Kasuhan ng pasinghot-singhot na tulad niya. Patay tayo dyan. Rick Ignacio, shout out. Totoo, Mr. Rox. Sobrang kapal ng mukha ni Cheese Escudero. Sobrang bastos. No vote for Escudero. Mahiya ka naman. Hiya. Paulit-ulit. Hindi ka magiging milyonaryo o trilyonaryo o bilyonaryo kung ikaw ay politikong marunong mahiya, Rick. Rick ulit Hayop ka, Escudero. Kapal ng mukha mo. Bastos ka. Galit. Nagalit si Rick. Sakura River. Sakura Rivera, shout out. Huwag sanang pabayaan ng gobyernong kayang-kayanin sila ni Lustay Sara. Bakit ba gano'n na lang ang takot niya kay Lustay? Something fishy. Sinabi mo pa, Sakura. Mary Lebron, shout out. Good morning from Baguio City, Sir Rox. Si Cheese ang may pakana niyan. Yung delaying tactics para ma-dismiss ang impeachment. No skipping ads. Salamat, Mary Lebron. Pinoy Sea South Bay, shout out People power yan para tumigil na itong mga korap
walang moral, walang prinsipyo, bayaran at lapdog ng mga Duterte sa kasamaan. Emma Tan, shout out. Jane L. Oh. Sir Rox, hindi po sila public servant, kundi public enemy number 1. Ikaw na, no? Mga halimaw at uhaw na uhaw sa kaba ng bayan. Jane ulit, oh. Yang si Escudero, pinapakita niya ang tunay niyang kulay. Sobrang garapal, ang kapal ng muka. Mainit ang ulo ni Jane. Marilo Pabiano, shout out, ah. Good morning po tayo sa mga ka-warrior. Portwit, grabe. Nakakakulili na ng daming ng paliwanag. Framers, luminaries, law professor, at marami pang magagaling na abogado. Ano na, chiso? Cheesy. Kaba talaga. Nakaka-stress na kayo. Nakapagod ng makinig sa balagtasan style ng eksplanasyon. Pero binabaluktot nila para maging technicals. Same style din na ginawa sa ICC. Gumagawa ng mali pero gustong shortcut. Agad-agad isampal sa ating lahat na sila ay in power no matter what. Kapag nagmatigas pa din sila, baka lumawak na ang protest ng iba't ibang grupo. God bless the Philippines. Totoo yan. Ay, mission accomplished mga boss. O, sana mag-like kayo kung nagustuhan niyo yung ating topic for tonight. Ha? Aimee, yung pakiramdam mo, masama pakiramdam mo, Aimee, magpatingin ka. Oo. Ha? Baka lumala ka. Ha? Pero may katukwiran siya. Diba? Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.